ang social structure ay tumutukoy sa mga ugnayan ng tao at grupo na paulit-ulit na nangyayari at nakakaapekto sa ating kilos. Binubuo ito ng mga relasyon na may kasamang kapangyarihan, yaman, panuntunan at mga papel sa lipunan. May iba't ibang antas na ang lipunan mula sa simpleng interaksyon hanggang sa malalaking institusyon tulad ng paaralan at gobyerno. Nalilimitahan tayo ng social structure ngunit tayo rin ang bumubuo at nagbabago nito sa pamamagitan ng ating mga gawain. So, ang structuration theory ni Anthony Giddens ay tungkol sa simpleng ideya na magkasabay na nakakaapekto sa isa't isa ang tao at ang lipunan. Hindi lang tayo basta sumusunod sa mga patakaran o sistema. Tayo rin mismo ang gumagawa at nagbabago nito sa araw-araw nating ginagawa. Pinagsama ni Giddens ang iba't ibang pananaw para ipakita na ang lipunan na hindi nakapirmi o permanente. Sa halip, ito ay patuloy na nabubuo at nag-iiba dahil sa mga kilos at desisyon ng mga tao. Ayon kay Anthony Giddens, hindi maaaring magkaroon ng mga batas sa sosyolohiya o na palaging tama at hindi nagbabago katulad ng sa agham tulad ng physics o biology. Ito ay dahil ang tao ay may sariling kakayahang magdesisyon at kumilos. Kaya nagagawa nating baguhin ang paraan ng pag-oorganisa ng lipunan. Dahil dito, ang mga teorya sa sosyolohiya ay hindi dapat ituring ang eksaktong batas, kundi parang gabay lamang o panimulang ideya para mas maintindihan ang lipunan. So, pinaliwanag ni Anthony Giddens ang structuration sa mga simpleng paraan. Ang lipunan ay patuloy na nabubuo at nagbabago dahil sa ating araw-araw na kilos. Halimbawa, sinusunod ng mga tao ang ilang mga patakaran tulad ng kung paano kumilos sa publiko, paano makipag-usap, o paano umasta sa paaralan o sa bahay. So, kadalasan hindi ito nakasulat pero naiintindihan natin sila. Kasabay nito, gumagamit din tayo ng mga resources tulad ng kaalaman, pera o kapangyarihan para magawa ang mga bagay. Pero ang kahalagahan dito, habang sinusunod natin ang mga patakaran at ginagamit ang mga resources, tayo rin mismo ang humuhubog at nagbabago sa mga ito. Sa bawat pakikipag-ugnayan natin sa iba, maaaring napapanatili natin ang sistema o unti-unti natin itong nagbabago. So sa madaling salita, ang lipunan ay hindi permanente o nakapirmi. Ito ay patuloy na binubuo at binabago ng mga tao sa kanilang mga ginagawa araw-araw. In Figure 8, entitled Social Structure, Social System, and the Modalities of Connection, yung nasa left side, yung structure, normative rules, legitimation. Ito yung mga kinoconsider natin sa society na right or wrong, katulad ng laws and norms. So, dito nagdedepende kung paano natin tinitignan yung isang bagay sa isang society. Allocative resources naman. Control over material things like money, land, technology. Based na rin sa allocative, from allocation, about siya sa resources, allocative resources. So, yun yung example. Authoritative resources naman is yung control over people. If yung allocative resources about sa resources mismo, yung authoritative resources about naman sa pag-control sa people, about sa authority. Kapag ka leader ka, o kaya pagka nanalo kang mayor sa isang bayan, ganun. O kaya pag police ka, may authority ka. Interpretative rules. Shares meanings. Language, symbols, culture. Ayan. Itong mga structure na to, ito yung nag-shape kung paano nag-work yung society natin. Tapos yung sa middle naman, yung modalities, ito yung mga linking mechanisms between the structure and the action. Yung specific applications, connect rules to behavior.
what people must do and can do. Kunyari, bawal tayo magnakaw. Yan, hindi natin pwedeng gawin yon. Pwede tayo makapag-aral dahil nasa batas yon na karapatan nating mag-aral. Ganun. Tapos, facilities to realize goals. Use of resources to achieve things. So, kunyari, gusto mong makapagtapos ng pag-aaral. So, gagamitin mo yung knowledge mo and yung baon na binibigay sa'yo ng mga magulang mo, yun yung mga resources mo na pwede mo magamit para ma-achieve yung goal mo na makapagtapos ng pag-aaral. Interpretative schemes and knowledge, how people understand and make sense of situations. Ito yung paano natin tinitingnan yung mga situations na nangyayari sa atin. Tapos yung sa may right side naman, social system. This is what people actually do in everyday life. Ito yung actions ng tao. Sanctions. Reward or punishment for behavior. So, depende sa'yo kung marirewardan ka if maganda or positive yung ginawa mo. And if alam mo na bawal and ginawa mo pa din, dun ka makakuha ng punishment. Tapos pag sa power, the ability to influence or control others. Alam naman natin yan, lagi naman na-discuss yung power sa ating mga subjects. Communication. Interaction through language and meaning. So, dito tayo nag-i-interact through communication. To sum this up, yung arrows na yan, nag-show ng two-way relationship. Structure shapes people's actions, but people's actions also reproduce or change the structure. So, oo nga, nandun na yung structure para i-shape kung ano dapat yung gagawin natin kung sa specific situations. Pero yung actions ng mga tao, lalo na yung mga nasa katungkulan, pwede rin niyang mabago yung mismong structure na yun. Or pwede magkaroon ng pagbabago dun. Okay? Institution, ito yung nag-survive over time na social interactions, parang way ng mga tao to socialize. Yun yung institution. They exist when rules and resources are repeatedly used and reproduced in the society. So, if matagal na siyang parang tool siya ng mga tao. Yung pagkaka-define ni Giddens ng institution is tool siya ng tao para makapag-interact sa isa't isa. At pag nag-survive yun, ayun na yung institution. May 3 key elements, yung signification, domination, saka legitimation. Yung signification, interpretative rules. Ito yung language, symbols, shared understanding. Yung domination naman, power or resources. Allocative, control over things like money and land. Authoritative, control over people. Ito yung kanina. Kapag allocative, dun siya sa resources mismo. Pag authoritative, dun naman siya sa control sa tao. Both silang control, pero yung allocative, control over things, while yung authoritative, control over people. Tas yung pangatlo, yung legitimation or norms, normative rules. Ito yung laws, morals, na ina-accept natin sa society, na pinahahawakan natin para malaman natin or ma-define natin kung ano yung tama or kung tama pa ba yung ginagawa natin or hindi. Sa Giddens naman, kay Giddens pa rin, Giddens Typology of Institution. Dito natin makikita kung ano yung mas pinagbibigyan ng importance ng isang institution. So, for symbolic order, ang pinaka-importante para sa kanila is yung signification. Ito yung shared understanding. Language and symbols. Pangalawa, yung domination, yung authoritative, tsaka yung allocative resources. Tapos yung pangatlo lang doon, yung legitimation, yung laws and norms. Tapos, yung example na mabibigay ko dito sa symbolic order is religion.
culture, tsaka education. Itong mga social institutions na to, mas pinapahalagan talaga nila yung shared understanding. Katulad sa, kunyari, for example, sa religion, Catholic, may, ang pinakamahalaga para sa kanila is yung shared na pinapaniwalaan nila. Ganon din naman sa school eh. Parang sa specific grade, ito yung kailangan mong matutunan. Ito yung dapat maintindihan ng mga estudyante. Ganon lang. Tapos, for political institutions, pangalawa, yung pinapahalagahan naman dito sa order of importance is yung authoritative domination. Siyempre, sa politics kasi, mas mahalaga yung control sa tao. Yan. Tapos yung signification, yung shared understanding, ayun, mahalaga din siya. Kasi syempre, based pa din naman siya sa law. Pero pangatlo lang yung legitimation dito, yung laws and morals natin. Kasi mas political. Political nga eh. So, yung pinaka-example nito is government. Yan. Kasi, syempre, para manalo ka, kailangan may control ka sa tao. And pag nandun ka na, magiging legitimate na yung control mo. And formal na yan. Tapos, sa economic naman, syempre yung una dun, allocative domination kasi control over resources. Tapos yung second, yung shared understanding, symbols, tsaka language. So, syempre, meron din naman kasi sa economic may sarili tong parang set of words na yun yung mas ginagamit. Tapos yung pang third dito yung legitimation, yung laws and beliefs sa economic, hindi siya masyadong mahalaga. So, ang example nito syempre market, tas mga businesses. Kasi sila yung more na nagko-control sa need ng control sa resources. Tapos yung pang-apat, legal institutions, syempre yung una na dito, na lagi kaninang last, is yung legitimation. Yan, legitimation na kasi, andun na siya sa laws, andun na yung laws and morals ng mga tao. Pati norms. Pero syempre, yung pinakauna dun, law. Second, domination. Ito yung control, syempre sa legal, na dito napapasok lahat ng nakasulat sa batas natin, which is, syempre nakasakop din naman yung control sa resources and control sa tao, na kailangan tinitignan din talaga ng batas. Signification, yung shared understanding, syempre, hindi siya masyadong pinaprioritize dito kasi basta may nagawa ka, kahit hindi mo alam yon, hindi mo alam na mali yon, pero mali pa din yun. Wala kang lusot or wala kang reason not to know. And even when you don't really actually know, wala ka pa rin lusot. So, ang ano naman dito is yung legal systems in courts. Yun yung examples. Tapos yung, to summarize this, all institutions use meaning, power, and rules. Pero nagdi-differ kung ano yung pinaka nauuna sa priority nila. Institutions differ not by what they contain, but by which structural element, meaning, power, or norms, is most important in organizing social life in that institution. So, ayun. Yun lang. Yung part na yun. Sa table 8.1, the typology of institutions, ang naano lang naman dito, ang pinaka-gist lang ito is yung produced and reproduced. Ano yung na-produce niya at ano yung na-reproduce nung ano yung na-reproduce nun. So, kunyari ito, speaking a language, ano yung na-produce niya? Edi yung symbolic order. Tapos yung obeying leaders, ano yung na-produce nun? Political systems. Tapos buying and selling things or products. Ang na-produce niya naman ay economy. Following laws. Ano yung na-produce niya? Legal systems. Yun lang yan. So lang sa agents, agency, and action. Yung agents,
agency ay yun yung ginagawa ng actor sa mismong situation na merong visible consequences na ipagpapatuloy ng next reporter. Good day, everyone. So today, the discussion is all about agent, agency, and action. So the discussion of agent, agency, and action centers on the ideas of Anthony Giddens, who argues that human beings are not simply controlled by social structures, but actively participating in shaping in shaping them. In this view, agency refers to the individuals actually doing everyday life, including both intended and unintended consequences of their actions. People continuously monitor their behavior and the behavior of others, a process called reflexive monitoring. This involves two levels of awareness, discursive consciousness, which includes actions people can explain, and practically consciousness, which consists of habits and routines that people perform without thinking. Beyond this, Cadence emphasized that much of human actions is influenced by unconscious motivations, such as desire to reduce anxiety and maintain stability in social interactions. The text then shifts to network theorizing, which offers another way to understand social structure. Instead of focusing only on individuals, this perspective examines the pattern of relations that connect them. George Simmel highlights that society is fundamentally made up of interactions and link among people rather than isolated individuals. Over time, scholars have used mathematical concepts such as graph theory to study this concept more precisely, giving rise to what is known network analysis. In network analysis, the basic elements are nodes or points and links or ties. Nodes represent actors such as individuals, groups, or organizations, while ties represents the relationship between them, such as friendship, communication, or exchange resources. Figure 8.4 provides a simple example of this idea, showing several nodes labeled with letter and connection by lines. So these connections illustrate how individuals are linked within a social structure. The pattern of these links is important because it reveals how information resources and influence flow within a network. Some individuals may have many connections, making them more central, while others may have fewer, placing them on the margins. So next is macro level structures, which consist institutional domains, stratification system, and inner societal system. So ang institutional domains ay ang mga malalaking sistema sa society na ginagawa para masolusyonan ang mga pangunahing pangangailangan ng tao. So nabubuo ito mula sa mga corporate units tulad ng mga grupo at organizations na nagtutulungan, kasama dito ang economy, government, education, religion, law, at family. Bawat isa ay may specific na functions tulad ng pagbibigay ng trabaho, pagpapatupad ng batas, pagtuturo ng values. Sa kabuuan, sila ang ipapanatili ng kaayusan at stability ng buong lipunan. So, stratification system naman ay tumutukoy sa hindi pantay na distribution ng resources, power, at opportunities sa society. So, dahil dito, naghahati ang mga tao sa iba't ibang kategorya tulad ng social class, gender, at ethnicity. Ang mga grupong ito ay may kanya-kanyang level ng access sa yaman, edukasyon, at kapangyarihan. Dahil dito, nagkakaroon ng pagkakaiba sa treatment at opportunities ng bawat tao. Madaling salita, ito ang mga dahilan kung bakit may inequality sa lipunan. So, sa ang inner societal system naman ay mga ugnayan na nabubuo sa pagitan ng iba't ibang society o bansa. Nabubuo ito sa pamamagitan ng trade, politics, kultura, at iba pang interactions. Kadalasan involved dito ang mga institutions tulad ng gobyerno at ekonomiya ng bawat bansa. Sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ng pattern tulad ng alliances, cooperation, o conflicts
Pinapakita rin dito na ang society ay hindi hiwa-hiwalay kundi interconnected sa global level. So next is meso-level structures. Ang corporate units ay ang mga structure na nag-organize ng mga tao para magtrabaho ng sama-sama toward a goal. Kasama dito ang groups like barkada, organizations like school or companies, at communities like barangay or city. Tinutulungan nila ang society na magkaroon ng division of labor at maayos na coordination ng mga gawain. Categoric units naman ay nabubuo dahil sa mga differences na napapansin ng tao sa society tulad ng gender, class, o ethnicity. Kapag napabilang ka sa isang kategory, may kasamang expectations at judgments tungkol sa iyo. Dahil dito, naapektuhan kung paano kanila tinitingnan at tinatrato ng ibang tao sa lipunan. And lastly, micro-level structures. Ang focus encounters ay ang mga sitwasyon kung saan may direct na face-to-face interaction ang mga tao. Aktibo silang nag-uusap o nag-e-engage sa isa't isa tulad ng conversation o group discussion. Dahil dito, nabubuo ang temporary connection o bond na pwedeng maulit over time. So, ang unfocused encounters naman ay nangyayari kapag nasa isang lugar ang mga tao pero walang direct interaction. Nagkakaroon lang ng mutual awareness tulad ng pagtingin sa paligid habang nasa public space. Iniiwasan ng mga tao ang pakikipag-engage para hindi maging full interaction ang sitwasyon. So in conclusion, social structures is composed of micro, meso, and macro levels showing the individual's interaction and large-scale systems are interconnected in society. This demonstrates that our daily actions are broader or linked to social organizations and structures. So in conclusion, social structure is composed of micro, meso, and macro levels, showing how individuals' interactions, groups, and large-scale systems are interconnected in society. This demonstrates that our daily actions are linked to broader social organization and structures. So yun guys, move on to another topic which is we call basic theoretical concept in network analysis. Points and nodes. So yan, pag-uusapan natin yan guys. So yung basic theoretical concept in network analysis, ano nga ba yung goal niya? So ano nga ba yung goal or yung focus niya? Sabi dito, the structure of relationship rather than the individual characteristic of actors. So yun, parang dito, ine-emphasize yung connection or connectivity ng bawat individual or ng bawat entity. So sabi pa nga dito, sa una pa lang, kung babasahin natin yung libro, the units of the network can be person, position, corporate, or collective actors, or virtually any entity that can be connected to another entity. So dito, ine-emphasize talaga is connection ng dalawang entity. Hindi lang basta yung connection, kung paano sila naka-arrange. Ayan, parang gano'n. So, the second one is one of the example dito is network units. Person, position, organization, etc. like yan are called points and nodes. Ayan, mga tinatawag natin na points and nodes. Symbolized by letters and numbers. Pangalawa naman is yung key goals. Include visually arranging connection between nodes and explaining tie dynamics. So dito napapasok yung mga lines o yung mga connected kung paano sila nagka-connected. So yun. So guys, hindi ko na sana sasama to isa pero sama ko na rin. Pero ito yung hindi na kailangan i-enable. So hindi ko na sana sasama pero sasama ko pa rin. So ito yung we call the mathematically the type of node does not matter, enabling unified analysis of diverse phenomena. Pero siyempre, andyan na yan. So, i-ano na din natin. So, pangalawa, i-explain natin yung links, ties, and connection. Dito na tayo papasok dun sa mga wala akong picture, pero try ko i-edit na lang. So, yun. Punta tayo doon. So, first one is line between nodes represent ties which indicate connection. Ayan. So, may mga sample doon. May sample doon sa picture na nag-i-indicate ng connection. So, yung guys, yung mga line na nakaturo doon is yun yung nag-i-indicate na magka-connectivity sila. So, hindi lang yun basta-basta line. Meron yung purpose na andon.
So, the second one is wide graph theory. Focus on the existence of ties, understanding their nature or what resources flow between nodes is important for substance research. So, napaka-importante nyo guys na pag-aralan yung graph. Mas maganda matutunan yung graph kasi mas maganda sana guys kung meron picture na mapapaliwanag natin kung paano yung nag-work yun. Pero yun nga guys, para siyang mga letter A, B, C, D, which is magkaka-connection yun. Importante yun kasi yun yung nag-i-indicate kung paano mo masusundan yung mga connectivity na bawat isa. No? So, yun, yung pangatlo naman is ties can involve resource like information, money, emotion, or influence, different convention, distinct letters, line, types, arrows. So, yun. Pakinggan yun. Yun yung lahat ng naka-involve dun sa ties na yun. Yung mga resource niya. So, represent varying resource type, exchange, different, or directionality. So, yun ang nilalaman ng basic theoretical concept in analysis. So, meron pa siya, guys. So, hindi ko pala nasabi kung anong ibig sabihin ng nodes. Yung nodes, guys, ibig sabihin nun is the actors, people, organization, yan, like nabanggit ko kanina. So, yun yung mga dinidistinguish niya. Yun yung ibig sabihin niya. Yung methodology naman nito is yung para siyang rational data, mathematical modeling, graph theory, and matrix algebra. So, makikita kasi kayong mga graph na example dyan. So, gumamit siya ng ganun. Is yung goal naman nito to quantify the visualize how the structure of relationship influence behavior, social capital, or the flow of resources. So, move on to tayo sa the second one, which is we called theoretical sociology. So, what is the theoretical sociology? Theoretical sociology is the development of framework to explain social phenomena, focusing on broad social patterns, institution, and interaction. So, dito naman sa theoretical sociology is meron din siyang graph. So, meron din siyang graph na kailangan ko pwedeng i-illustrate doon. So, tatry ko na lang ilagay yung graph sa edit siguro. Para mas maintindihan nyo. So, ano nga ba yung goal din ng ganito? Ano yung focus ng ganito ng theoretical sociology? So, sabi dito, to broad concept like social order, class struggle, social cohesion, and agency, and etc. Marxism is structural functionalism, symbolism, interactionalism. So, yun yung goal niya, guys. Para ma-broad o parang mas lumaki yung kaniyang development sa framework na mas ma-explain niya pa ng maayos. Ayan, parang yun yung ginagol niya dito para mas lumawak, mas lumaki, mas develop para mas maayos yung framework. So, yun. Ang goal din pala nito is yung parang i-interpret the social world para maintindihan ng tao o lahat ng agency how society changes. Ayun, yun yung goal niya, parang to interpret the social world, to understand human agency, and explain how society changes. Yan, yung parang isa rin sa goal ng theoretical sociology. So, importante din ito guys, kasi parang ito yung nagbo-broad o ito yung nagpapa-understanding sa atin para mas lumawak pa yung kaalaman natin sa society exchanges. Ayan, ito yung example doon para mas maunawaan natin kung paano nag-work siya. Ayan. Sabi pa dito, for social network, resource flows can be categorized into 3 generic types of symbols: informations, idea, and norms. Ayan yung mga dapat tandaan. So, meron din tayong, siyempre, hindi lang basta sa 3 symbols na yun, meron din yung physical things like money, emotions, yung katulad ng sinabi ko sa kanina, and etc. So, nakasali na yun lahat doon. Meron din yung approval, leaking respect, or non-sociological
network. Use many involves other types. Ayan. So, pang-apat naman is yung connection, siyempre. So, kanina, in-explain natin, meron din connection. So, dito, meron din siyang connections. Sa graph, meron yun. Like, ABCD lang din yung ginamit. Like, meron na siyang pattern doon. Mas maganda kung maipapakita ko yung mamaya. So, connection can be also be represented a matrix, which typically created before diagrams, especially used for large network where visualization become cumbersome. Ayan. Sorry for the word kung mali, pero cumbersome. Parang ganon. Matrix scores the tabulae, which is nodes are connection, and while sophisticated computer algorithmic rely on them. With diagrams sometimes unnecessary for complex math, most are eventually converted into some forms of visually representation. So guys, dito yung how the graph explain. Dito niya parang ano ba yung ibig sabihin nun? Hindi letter lang ba yon nilagay doon yung graph na yon? So dito mas maintindihan natin siguro kung paano siya gagawa ng graph matrix. Yan yung sinasabi dito, guys. So hindi ka lang naman basta gagawa ng graph na kung ano-ano ilalagay mo letter doon na wala naman palang ibig sabihin. So meron siyang ibig sabihin, guys. Yung graph na yun ginawa siya para mas may explain na maayos kung ano ba talaga yung connection nito, ano ba talaga nire-represent na ito, parang ganun yun, guys. Hindi lang siya basta-basta gumawa ka ng graph para mag-drawing. So meron yung ibig sabihin, guys, ha. Especially yung mga connectivity, nodes, yan, mga ganyan. Magkaka-connected dyan sila. So, yun yung ginagamit na paraan para ma-explain. Gumagamit sila ng matrix graphs. Ayan. Para mas maintindihan ng mga tao. Siyempre, tayo. So, yun. So, sa methodology naman na ginamit, use qualitative methods. Ayan. Like, interpretation, observation. Kasi, ano na to parang broad na to sa sa malawak na to, parang ganon. So, quantitative methods is to test broad hypothesis about social media. Siyempre, pwede rin man yung quantitative. So, gagamit ka ng methods to test broad hypothesis about the social life. Ayan. So, ayun, yung dalawang ibig sabihin niyan, which is, yung una is the basic theoretical concept. Is pangalawa naman is yung the theoretical sociology. So yon, move on to another topic which is presented by next to me. Yan, dadagdagan ko lang yung kay Sergio. Yung structuration theory, ina-explain niya yung social structure na hindi to inaanuhan ng external force but the rules and resources actors use in interaction with true modalities that becomes power, norms, and communication, thereby both reproducing and transforming society across time and space. So, ina-explain dito yung different types of institution na nagpo-form ng mga rules and resource dimension na nagdo-dominates like symbolic institution, political institution, economic institution, and legal institution. So, yung symbolic institution, ito yung ito yung pinaka-center ng communication na sinusuportahan ng norms and power. Sa political institution naman, meron yung ine-emphasize niya yung authoritative power, yon na nagbaback by meanings and norms. Sa economic institution naman, ini-emphasize niya yung mga resources. So, yon. Legal institution, from the word itself, ini-emphasize niya yung legitimacy supported by power and meaning. So, overall, lahat ng institution na to is nagtutulong-tulong or nakakatulong para ma-shape yung interaction ng mga tao and mga society, ganon. So, ang pinaka-core idea nito is ontological security.
Bakit? Ano yung pinaka-definition niya? Ito yung unconscious sense of trust and stability in social life. Yan. So, nagfa-function ito para ma-motivates yung mga human action even hindi sila consciously aware na ginagawa nila yon. So, paano nga ba ito nag-ooperate? Yun nga, sabi, hindi siya consciously. So, unconscious processes siya na na-develop before language, na reinforced by many mechanism like repression. So, proceed tayo sa routinization. Ito yung predictable, repeated social encounter that reduce anxiety and sustain trust. So, and yung isa naman is regionalization. Ano nga ba to? Ito yung social interactions ordered in space, kung saan sa bahay, sa workplace, sa public spaces, sa schools, sa churches, na nagpo-provide ng stability. Stock knowledge and discursive consciousness. Dagdag natin to. Ito yung mga tao na nagre-rely sila sa shared na knowledge. Yon. So, dito naman tayo sa institutions and agency. So, ano nga ba to? Yung institutions are patterns of routinized practices sustained by agencies. From the word itself, ayun, yung institution and agency is connected sila sa isa't isa. Yung agents, in turn, depends on institution to maintain ontological security. So, nagkakaroon sila ng mutual dependency. Nagde-depend sila sa isa't isa. Which means institution exist only through agents, reproductions of practices, while agents naman is unconscious and conscious dynamics relies on institution stability. So, bakit nga ba ito nagmamatter? So, nagmamatter yung sinushow ni Giddens dito na social order isn't about conscious rational choice. Nagde-depend siya sa deeply tied to unconscious needs for trust and stability. Institutions are not external structure imposed on individuals. They are consciously reproduced through everyday actions. So, yun. So, ang pinaka main idea talaga dito is yun nga, yung routinization and regionalization. Yun yung pinaka main idea ni Giddens dito Kasi ano nga ba yung routinization? Yun nga, yung pagiging routine ng mga gawain, nagiging part siya ng daily life, na paulit-ulit kada pagising, ganun. Yung regionalization, ito naman yung pagsasaayos ng interaction ng individual sa kanya-kanyang space, which yung kasasabi ko kanina, sa bahay, sa public space, public places, school, churches, ganun. So, yung routinization, bakit nga ba, paano sila nagiging connected sa isa't isa? Meron kasing nagkakaroon ng mas maayos, tsaka predictable na buhay kapag meron yung routinization and regionalization. Kaya dito, from these two, nabuo yung sinasabi ko kanina na ontological security. Basta pinapaliwanag niya lang kung paano nagkakaroon ng social structure from bahay to family to peer and to kung paano makipag-socialize yung mga individual ganun. So, yun. So, bakit mahalaga? Yun, paulit-ulit na sinasabi. Yun nga yung para magkaroon ng safety and stability, security, something na ganun. So, ayon kay Giddens, may mga ilang mechanism na
ah, may mga mechanism na nakakaapekto sa lahat. So, sa opening and meron silang opening and closing rituals, something na ganon. Yung interaction like good morning, tapos magpapaalam, bye, ganon. Doon, kung paano lang mag-interact yung mga tao. So, yun, basta kung paano mag-interact yung mga, makikita mo doon yung social structure mula sa loob ng bahay hanggang sa paglabas ng bahay mo. Merong nakikipag-interact ka sa lahat. Ganun yung pinapaano ni Gaydance na from bahay, meron kayong rules and regulation to paglabas mo ng bahay. May mga sinusunod na patakaran, meron tayong mga rights, meron tayong mga rules na nagiging routine para mas maayos na naiisa buhay yung daily life na ginagawa natin. So, yon. It becomes our routine na nagbibigay pattern sa interconnectedness ng society. Ganun. So, dahil sa routinization and regionalization, nagkakaroon ng, paulit-ulit lang siya, paulit-ulit na gawain sa buhay ng tao, sa social structure, paulit-ulit lang siya, which is yun yung routinization and regionalization. Siya yung pinaka-ugat kung bakit merong stability, ganun, and ontological security. That's all. And idagdag ko lang yung about sa network theorizing on structure, the development, and network analysis. So, nagfo-focus lang to sa isang theoretical na paraan na tumitingin ng structure bilang kung paano nagkakaroon ng ugnayan or connection sa pagitan ng tao at saka sa mga entity. So, ginagamitan siya ng mathematics and theory, kung ano-anong graph, para malinaw na maipaliwanag yung pattern ng relasyon sa lipunan, which is our society. Lipunan means yung family, government, yung mga institution, gaya nung mga pinagsasabi ko dun sa regionalization. So, sa network analysis, ito yung paraan ng pag-aaral kung saan nakatuon siya dun sa connection and kung ano yung relation ng mga tao o isang grupo gamit yung mathematics and yung structure, like nag-a-analyze sila. And yun na, ang nakafocus lang talaga si Gaydance sa social structure and relationship between individual and the society or institution. Yan.